Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Lola Fe. Ayusin lang natin yung pangalan Evening, niyo. Pastor. Good evening po. And Ate Janet, good evening. Pastor Bong, Sister Terry, Brother Aldrin, Sister Jasmine, Kuya Manny, Kuya Tyrone, Ate Angeli. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, ayusin lang natin. Okay, magandang gabi po. Ayan. So, sandali lang po. Ayusin lang natin. Ano nangyari? Ayan. Ayaw. Mali lang po. Ayan. Okay. All right. Okay, let's start with our praise report and prayer requests. And Kiko, good evening sa'yo. Ayan. Ate Janet, let's start with you. Okay, balikan natin si Ate Janet. Lola Fe, let's start with you, Lola Fe. Uh, um, okay. I praise the Lord for his constant love. Mhm. His love doesn't change regardless of how we are, and his forgiveness is always there. I thank the Lord because he has been so faithful to our church, to our LA Filnas family, and we Amen. thank him for uh, giving our pastors uh, wisdom and discernment in the Holy Spirit of God. I praise the Lord for that. And also, I praise the Lord because I have not been sick during our stay here despite sobrang init. Praise Mhm. the Lord. I thank God the Lord for his sustenance. And also, I praise the Lord because he has supplied our needs. Mm. Maraming needs ang buhay ng tao, pero God is faithful in supplying our needs. Praise the Lord for that. And Amen. I expect that there will be an answer from the Lord that he's gonna heal my kidney and my liver. Amen. That's the thing I'm thinking so hard about myself. And I thank the group for the united prayer that we make every time we meet. Mm. Doon na po yung aking request coupled with my praise and request. Thank you. Ayan. Thank you, Lola Fe. Magandang gabi sa iyo, Pastor Bong and Sister Terry. It's your turn. Praise support and prayer request. Good evening po sa inyo lahat. Evening. Sa amin, Pastor, ang praise report namin is yung kanya, yung constant provision niya at protection niya sa bawat isa sa amin, traveling mercies, tsaka sa akin sa trabaho ko. Mm. Walang aberya yung go-wari ako kagabi dahil nga mag-install kami ng roof beams. So, thank God, walang aksidente na nangyari. And praying for His continuous guidance, tsaka protection. And prayer request, Mami, ganun pa rin, ano? Ganun pa rin, Pastor. Protection sa bawat isa. Tapos ating mga campers, gabihan sila, traveling mercies, pupunta ron at saka pagbalik dito. Amen. Ayun, Pastor. Thank you Maraming po. salamat po. Thank you also for saying yes kasi may sakit si Pastor Bert, yung kanyang tuhod. Papanalangin natin mamaya at sumasakit. No? Salamat po, salamat. Magandang gabi sa iyo, Ate Janet. Are you ready? Ate Janet? Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Patuloy na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kalakasan at sa kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa. So ang prayer request po natin this prayer and fasting that the Lord will continue to bless us with physical growth, that He will
continue to seek God in this time, lalo pang maging mainit at maalab yung ating paglilingkod. And may the Lord continue to raise up our young people. They would have an encounter with the Lord sa kanilang uh, overnight camping. So yun po, marami pong salamat. Amen. Amen. Salamat po, Ate Janet. Magandang gabi sa inyo, mga Anastasios. It's your turn. Praise report and prayer request. Good evening po. Good evening po. Good evening. Praise report po is, Pastor, thank you po sa prayers. Thank you kay Lord kasi nag-ano na po ang PAPSA. So, nabayaran na po yung kalahati na dapat bayaran ni Allison etong summer. Mhm. So, kalahati na lang po yung babayaran and meron na po kami. Thank you po kay Lord. And thank you din po kay Lord kasi natapos na po yung summer ni Allison. So, straight A's po yung nakuha niyang grades. Thank you sa gabay po ni Lord sa kanya and sa prayers din po. And also, galing din po kami sa school nila Anaya. Nakabili na po kami ng mga uniform niya na kailangan po sa pasukan. Mhm. At saka na-enroll na rin po namin siya sa after school class po. So yun po, prayer request po is, ganun pa rin po, safety po para sa mga Alab retreat and na mas marami pa pong umaten bukas sa Sabado po. Yun Amen. lang po, thank you. Amen. Salamat. Magandang gabi sa inyo, mga Meneses. It's your turn. Hello po, magandang gabi po. Good Evening evening. po sa lahat. Praise report po. Ayun din po, salamat po sa gabay at pag-iingat po ni Lord. Kasi masakit po talaga yung kamay ko. So nahirapan po akong buhatin, paliguan si Caleb. Pero every time bubuhatin ko siya, nag-pray ako, Lord, help. So nabubuhat ko naman po siya. So, yung pong maliit na bagay na yun, sobrang pinagpapasalamat ko po kay Lord na naalagaan ko po ng maayos si Caleb. Tapos prayer request po, yun po, Alab retreat pa rin po na maging successful po at talagang ma-encounter nung mga a-attend si Lord. Tapos, padagdag na lang po kasi nagtitrip po yung kuryente namin. Hindi po kami makapag-aircon. Si Caleb po inaatake po nung kanyang mga rashes at eczema. Hindi po namin alam kung anong nangyari po sa circuit breaker namin, nasira po. Or hindi po namin alam eh. Ngayon lang po nangyari to na binunot na po namin lahat eh. So nagkakaproblema po. So yun po na makatulog po ng maayos tong bata at hindi po mag-flare up po yung eczema niya. Yun po. Thank you po. Salamat. Thank you, Ate Faith. Magandang gabi sa iyo, Kuya Tyron. It's your turn. Good evening po. Praise report po yung nasa good mood yung alaga ko kanina. Surprisingly, walang incidents. Mhm. So yung parang prayers ko po is the same po sa school, sa work, and for the upcoming camp this week. Thank you Amen. po. Salamat. Salamat, Kuya Tyron. Okay. Magandang gabi sa inyo muli. At tayo po ay dadako sa ating pagbubulay-bulay. Dali lang po. Ayan, basahin muna natin. Sabi ni Ate Angeli, praise support po. Lagi po ako may strength from the Lord kasi sobrang pagod ko po everyday. No joke po talaga. Stay at home mom plus stay at home maid po. Joke lang po. Ang dami ko po kasi ginagawa. Lagi sana po marami akong kamay para di ako lagi taranta dito. But I thank God for His sustenance and provision every day. Amen. Salamat, Panginoon. Thank you, thank you. Okay. Welcome to our day of 4, no? Day 4 of 4. No? Last night natin ngayon. Kasi bukas ay tatahak papuntang bundok ang mga advance sa yung ating
anong tawag doon? Advance team. July 16 ngayon, 2026, mid-year upper Zoom prayer and fasting. Welcome po, alas 8 ng gabi hanggang Monday to Thursday. At pagdating next week, next Wednesday, back to regular upper Zoom tayo. Alright, so last night, sabi nga, let's save the best for last. Tapos na tayo sa praise support and prayer request. Pero kung meron pa kayong gustong ihabol, pwede niyong isulat, no, sa ating chat box. Tayo po'y magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Oh, let's reflect on the Word of God. So, pinag-aaralan natin mula no Lunes pa ay Faith in the Fire. Sa third chapter ng Daniel. Kanina nakita natin yung film clip. No? On Monday, nagpakita tayong film clip. Ngayon, nagpakita ulit tayo. It's a summary o gist ng ano yung nangyari doon sa insidente nila Shadrach, Meshach, and Abednego. So ano ang title ng pag-uusapan natin, yung topic natin tonight? Now, day 4, you will come out without smelling like smoke. Wow, ano ibig sabihin nun? Di ba? Parang, naku, nung araw, pagka galing ako ng work, meron akong pinsan na bata. No, inaabangan ako nun. Binata pa ako nun eh. Crew ako sa McDonald's. Yung pinsan ko na bata, inaabangan ako. Inaamoy niya yung aking polo. Kasi yung polo ko, amoy French fries. So, every day yun, no? Every night, no? Inaabangan niya ako. Sabi niya, Kuya, amoyin ko yung polo mo. Kasi yung bango-bango eh. Gusto ko ng French fries kasi bata pa siya nun eh. So, pag kumakain tayo ng Korean barbecue, di ba? Nako, sigurado yan. Paglabas natin, amoy barbecue tayo. So, kumakapit yung amoy dun sa damit. Dito, sabi, you will come out without smelling like smoke. Wow, paano yun? No? Pinasok ka dun sa fiery furnace. Pero paano lalabas ka nang hindi nangangamoy man lang, di ba? Na amoy usok. So, ito yung main verse natin for tonight. Daniel chapter 3 verse 27. The fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Panginoon, maraming salamat sa gabi na to na muli namin kayo pag-uusapan ng inyong salita. Lahat po ng mga totoong kwentong nangyari noong unang panahon na isinulat ninyo ay patuloy kaming pinagpapala at very reliable at ay nakaka-identify pa rin kami sa 2026. Salamat Panginoon sa tapang, sa wisdom ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Salamat Panginoon dahil kayo ang fourth man in the fire. Thank you Lord God as we end our prayer and fasting week. We pray Lord that we were able to bless your heart and also that you also bless our hearts. Thank you Lord in Jesus name. Amen. Amen. Sabi dito, ang apoy, hindi man lang nasaktan ang kanilang mga katawan, ni hindi man lang nasunog yung kanilang mga buhok, yung mga suot nilang robes o damit, hindi man lang natusta. At ang matindi, niwala silang amoy ng apoy. No? Grabe. Samantalang yung mga nagtulak sa kanila ng mga soldiers ni Nebuchadnezzar ay ayun, sunog. Ang layo nun tinulak lang sila. Pero yun, nasunog. Ganun kalakas yun. Di ba? What an amazing testimony. Di ba? Kumbaga, parang siguro lumakas yung ang ganda ng sa video, ang ganda ng pagkaka-react ng mga tao. Ano? Parang sabi ni Daniel, people of Judah, sabi nila, tumayo kayo. No? Kasi kumbaga, nagmilagro yung Panginoon natin. Kumbaga, tinulungan tayo ni Lord. So they went into the fire, but the fire did not remain on them. Di ba? There was no smell of smoke. Grabe. Amazing. Sometimes, people survive difficult seasons but continue carrying bitterness, anger, fear, and resentment. So, sa present day natin, yung smoke, yung smell of smoke, yung amoy ng usok, no?
pumasok tayo sa malaking problema, yung fiery furnace, sinamahan tayo ng fourth man, si Jesus Christ, inilabas niya tayo doon, 'di ba? Pero tayo nangangamoy usok kasi we we chose to carry bitterness, anger, fear, and resentment out of that situation. Di ba? Out of that experience. Kumbaga, dapat pinagpag na natin yung usok, no? Yung amoy usok. Kasi hindi siya maganda. They came out the furnace, but emotionally, no? The furnace is still inside them. Yun nga, no? Niligtas tayo ng Panginoon, sinamahan tayo sa mga problema natin, inilabas niya tayo sa fiery furnace, pero yung furnace, nasa loob natin. Di ba? Kumbaga, hindi umalis. Kumbaga, we still long for that bitterness, anger, resentment, di ba? Hindi talaga tayo nakapag-just move on. No? Mukha lang, pwedeng sabihin natin, nakamove on na ako dyan. Pero yung resentment, yung galit, yung bitterness, yung giggle, hindi mo maitatago eh. 'Di ba? In the modern times, usually it appears in social media. No, how people rant on other people, how people disrespect and say bad things about other people. Those are bitterness, anger, fear, and resentment. So, God does not only want to bring us out of our trials. Hindi ka lang niya gustong tanggalin sa fiery furnace o sa mga pagsubok sa buhay mo. Gusto niya rin pagpagin yung amoy usok. He also wants us to remove from the effects of the fire from our hearts. No? Kasi may trauma yan, may effects. So gusto niya matanggal yun, pati yun i-cleanse niya. As we end our prayer and fasting, let us ask God to cleanse our hearts. Ayan. I'm sure marami kayong mga pinag-pray, lalo na yung mga bagay na sitwasyon or events sa buhay niyo na pinagdaanan niyo na masakit, mahirap. No, sa pagtatapos natin, hilingin natin sa Panginoon na i-cleanse niya ang ating mga puso. No? Kumbaga, wala nang bitterness, wala nang unforgiveness, wala nang unnecessary anger, wala nang spiritual pride na mas magaling kami sa inyo, alam mo yun, yung bitterness kasi yung halimbawa, yung halimbawa, nag-break kayong mag-boyfriend, di ba? Tapos, sabi yung nagkasundo kayo, o sige, mag-move on na ako. Mag-move on ka na rin, di ba? Tapos, rant ka pa rin ng rant sa X or sa ano yun, sa Twitter or sa Facebook or sa ano. Alam mo, bitterness yun. Kasi nag-agree na kayo na naghiwalay na kayo di ba? Pero tuwing, ang gagawin mo, tuwing may makikita ka na common friends nyo, kukonbinsin mo sila na magalit doon sa ex mo. Kasi, alam mo yun, may bitterness ka sa puso. O unforgiveness. No? Hindi lang bitterness, kundi hindi mo mapatawad. 'Di ba? Yung pagkakamali na ginawa ng tao na yun. Or minsan, subukan din nating manalamin. Baka nga walang ginawang pagkakamali yung tao Baka ikaw mismo yung mali. 'Di ba? Tapos, ikaw na yung mali, ikaw pa yung may unforgiveness. Diba, nakakalungkot yun. Or unnecessary anger, galit, puot. Alam mo yun? Kasi kaya merong word na unnecessary. Kasi merong anger na, halimbawa, may nakita ka na lolo, binubugbog, di ba parang gagalit ka. It's unnecessary anger. Pero minsan, yung mga bagay-bagay na walang kakwenta-kwenta, nagkagalit kayo, tapos nag-result sa unnecessary anger. No, lumipas na yung panahon, galit ka pa rin, hindi mo matingnan man lang sa mata, nakakasalubong mo dyan sa kabilang kanto o sa Vons or sa Ralph's or sa Walmart, di ka pinansin, di ba? Parang those are unnecessary anger. I don't think you will enter the kingdom of heaven if you have unnecessary anger. Okay lang magalit ka, okay lang lumayo ka sa tao dahil inis ka sa kanya or ano.
It's a natural feeling. Pero yung bang nasaktan ka kasi. Pero yung bang idamay mo na lahat, di ba? Bong angkan, di ba? Ba, ex mo nga, boyfriend mo. Eh, ang ganda-ganda naman ng pakikitungo sa'yo ng nanay nun, ng kapatid nun, ng pinsan nun. Yun, dinamay mo lahat, di ba? Kumbaga, lahat sila tinira mo sa social media mo. Those are unnecessary anger. Di ba? At ang masakit, yung spiritual pride, na you are better than them. Di ba? You are more holy. You're holier than these people. Di ba? Uh, there are people who left the church. They feel like they're holier or spiritually better than the church that they left. Or there are churches, baliktad naman, that they feel that they are holier compared to the people who left, di ba? So those are spiritual pride. Kasi in the first place, wala tayo sa posisyon na pumunta at isipin man lang that we are spiritually better than other people. Kasi we need to go back doon sa reason bakit tayo nasagip. It's all by grace. Di ba? It's all by grace. Wala kang pwedeng ipagyabang na you are better than other person. Di ba? Kumbaga, you cannot just blurt out that, nung umalis na ako sa church na yan, wala si Jesus diyan sa four corners of that church. That's spiritual pride. 'Di ba? Or halimbawa naman ikaw naman yung nasa loob ng simbahan, may umalis and you tell that, oh, those people na umalis are not kumbaga spiritually uh, equipped enough para worth magstay dito sa simbahan namin. That's spiritual pride. Alam mo yun? In both ways, if you say something bad, that's spiritual pride. All right? So let the fire refine us, not define us. No, yung mga pinagdaanan natin na mga sitwasyon, may it refine us, not define us. Kumbaga, ibig sabihin, maging pure gold tayo. Hindi ang resulta ng fire ay galit, bitterness, resentment, spiritual pride. But it refine us na parang mas nagiging puro yung puso natin sa mga sitwasyon na yun. So, anong learn to ponder natin tonight? Tandaan natin that your painful season may be part of your story. But it does not have to become your identity. So, ano man yung pinagdaanan mo sa buhay, parte yan ng storya ng buhay mo. Pero hindi kailangan yan ang identity mo. 'Di ba? Kumbaga, your past will not actually define your future. Kasi ano yung present na decision mo, yun ang will affect your future. 'Di ba? If you decided na maging angry person, full of resentment, bitter, alam mo yun, you have this spiritual pride, and then you go to wilderness. Ikot-ikot ka. Alam mo yun, walang mangyayari, pabalik-balik ka lang dun sa galit. Every time you'll meet another people, kahit lumipat ka na lumipat ng ibang lugar, or ng ibang group, or ibang fellowship, o ibang simbahan, o ibang relationships, you'll just go back na kapag nasaktan ka, then, ganun ulit, aawayin mo, iiwan mo, alam mo yun, aawayin mo, iiwan mo, aawayin mo, iiwan mo. It will be a circle. No? Yun yung tinatawag na desert experience. Pero once ay acknowledge mo yung mali sa puso mo, once na humingi ka ng tawad sa Panginoon, no? Sinettle mo sa Kanya, sigurado, it will not become your identity. Part na lang yan ng iyong story na nagkamali ka. God can bring you out healed dyan sa fiery furnace niyo. God can bring you out stronger, wiser, and syempre closer to Him. So ano yung theory and practice natin? Paano ba natin ito apply sa pang-araw-araw nating buhay? Before ending this prayer and fasting, sana examine natin ang mga puso natin. Tanungin natin sarili natin, what am I still
carrying, no, from the fire. Ano-ano pa ba yung mga baggages ko, dala-dala ko mula doon sa fiery furnace? Name it before God. Sabihin mo sa Kanya, lista mo, iiyak mo, isigaw mo sa Panginoon, Lord, sobra talaga ako nasaktan. Di ba? Simple lang na may hinihingi ko, hindi ako napagbigyan. Di ba? O Lord, ang sakit-sakit, iniwan niya ako. Di ba? Wala naman akong ginawang masama. Ang ayos-ayos namin sa relasyon. Di ba? O kaya, Lord, ba't ganun? Binetray ako. Sabihin mo sa Kanya. Di ba? Lord, bakit kulang? Bakit kulang yung provision mo? Oh Lord, bakit hanggang ngayon wala pa akong hindi pa ayos yung aking immigration problem, di ba? Lord, bakit ngayon nagtatampo pa rin sa akin yung tiyahin ko or yung nanay ko, yung kapatid ko, or yung classmate ko, yung teacher ko? Name it before God. Release the pain. Iwan mo sa Panginoon kasi pag yan, ikinarga mo sa puso mo, araw-araw pabigat ng pabigat yan. At isa sa pinaka-importante dapat natin gawin ay magpatawad. Naalala ko noon, nung bago nagsisimula yung simbahan natin sa LA Philnas, pinrampt ako ng Lord to preach about ang tunay na pagiging Kristiyano ay hindi. Lagi ko sinasabi to actually pag nagpipreach ako, no? Kasi lagi niya akong pinaprompt na sabihin yun. No, from 2020 hanggang 2026, I'm sure let me know kung naalala niyo sinasabi ko palagi to. Ang tunay na Kristiyano ay hindi mamimeasure sa halina't sama-sama. Alam mo yun, kumbaya, masaya, sarap ng pagkain, ang saya-saya natin, walang problema. Kumakain tayong fishball dyan sa patio, kumakain tayo ng sisig dyan sa fellowship, dyan sa may courtyard fellowship. Ang saya-saya dahil madaming events, ang saya-saya sa family camp, ang saya-saya pag nagbabasketball, nagpi-pickleball, table tennis, whatsoever. Every time that we see each other, there's a fellowship, ang saya-saya. Pero hindi namin measure doon ang tunay na Kristyano. Byproduct lang yon ng binibigay ng grace ng Panginoon. Ang measurement ng tunay na Kristyano, pag nagkagalit-galit na tayo. Alam mo, pag nainis kayo sa akin, nainis yung katabi mo sa katabi niya, kapag ka nainis yung kabilang pamilya sa kabilang pamilya, doon mas may measure ang tunay na Kristyano. Kapag marunong kang humingi ng tawad at kapag marunong kang magpatawad. Forgive. Name it before God, release the pain. It is very important to forgive or ask for forgiveness, and that is surrender. Ano yun? Surrendering is asking for forgiveness from God, having the humility na, Lord, nagkamali ako. Lord, nagkamali ako dito sa church, nagkamali ako sa parents ko, nagkamali ako sa classmate ko, Lord, forgive me. And if the Lord is leading you, ask also forgiveness to those people. Diba? And as you ask forgiveness, yun ang batayan ng tunay na pagiging Kristiyano. Marunong kang humingi ng tawad at marunong kang magpatawad. Pero halimbawa, kasimple-simpleng bagay, walang kakwenta-kwenta. Pero hindi ka marunong magpatawad, galit na galit ka pa rin. Puso mo, walang pagbabago, bisit na bisit ka pa rin. Alam mo yun, di punta ka sa desert. Ikot-ikot ka dyan. No? Ang himbing natutulog, yung kinaiinisan mo, ang himbing natutulog, ang saya-saya nila sa buhay. 'Di ba? Ikaw hindi ka nag-grow, 'di ba? Depression inaabot mo, nagmumukmuk ka every time. Alam mo 'yun, ang gagawin mo, i-block mo 'yan, i-unfriend mo 'yan, pero i-stalkin mo rin naman, 'di ba? Alam ba, yung ex mo, 'di ba? Bablock mo, pero i-stalkin din naman, alam mo 'yun, parang yun yung tinatawag na hindi ka kasi marunong magpatawad at hindi ka marunong humingi ng tawad. Ayun ang paalala ng Panginoon. Pagpag mo yung usok, dapat hindi ka nangangamoy usok. So, anong takeaway natin tonight? The fire may touch your story, but God's grace will have the final word. No, naalala ko lang, kasi nga hindi maganda yung relasyon namin sa tatay namin. Pero naging Kristiyano ako, sabi ng Panginoon, matuto ka magpatawad. No, hindi naman tinawag kita para mahalin yung mabuti mong magulang, 'di ba? Plain and simple sinabi ko, love and respect your parents. So walang category doon kung mabait o hindi, 'di ba? So, ang pagiging tunay na Kristiyano, totoo ka magpatawad, move on ka.
Kasi nire-ready kita magpapamilya ka at hindi ko alam na maglilid ako ng simbahan. So, yun ang talagang nilinis ng Panginoon sa puso ko. Magpatawad ka. Kasi walang mangyayari sa'yo kapag hindi ka marunong magpatawad. Diba? Or humingi ka rin ng tawad sa mga tao na gawan mo ng mali. Kaya naalala ko noon, nung naging Christian ako, gumawa ko ng letter. Sumulat ako, na-weirduhan pa nga yung iba. Kasi humingi ako ng tawad. Lalo na doon sa mga ex-girlfriends na hindi maganda yung naging breakup. So, kumbaga parang ah, at a young age, no, yung spiritual maturity ko napakababa na nasa probably baby Christian or whatsoever. Pero tinuro ng Lord na humingi ka ng tawad, tapos magpatawad ka. No? So, sa gabi na to sana, yun yung message ng Lord, no? Pagpag mo yung kasi hindi ka makakapayag, hindi ka makakapayagpag kapag hindi ka marunong magpatawad at humingi ng tawad. So, ito yung mga questions for discussion natin ngayong gabi. What does smelling like smoke symbolize in our spiritual life? Why do people sometimes carry bitterness after surviving difficult experiences? What do you need to surrender to God today? How was how has God changed your How has God changed you through a difficult season? Yan yung mga sasagutin natin ngayong gabi. Okay, mag-good evening muna tayo sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Ate Allison. Kuya Tyron, good evening sa iyo. Mga Mineses, Ate Janet, Pastor Bong, si Sir Terry, Lola Fe, mga Anastasios, Ate Angeli, Kuya Kiko, Kuya Manny, Kuya Vincent, Ate Mai, magandang gabi sa inyong lahat. So basahin muna natin dito. Sabi dito ni Kiko, good evening po sa lahat. Praise support. Matatapos ko na po ngayon yung summer class. Amen. Galing, galing, Kiko. Prayer request, travel safety po ni Papa pabalik dito sa Sabado. Oh, okay. Nag-abroad ba si Kuya Rene? Sulat natin yan sa ating mamaya sasama natin. Okay, so let's start with ganito tayo magsimula. Siguro sa mga muna, Anastasios muna. Anastasios, magandang gabi sa inyo. So ang Evening po, sasagot Pastor. ngayon, sorry. Good evening. Ang sasagot ngayon, Anastasios, Lola Fe, Pastor Bong, Sister Terry, Ate Janet, and Kuya Tyron. And then the rest ay naka-listening mode. Okay, go ahead, Anastasios. Okay po. Yung question po ay sasagutin ko po. Hmm. Um, how has God changed you through difficult season? Siguro po yung i-share ko po yung for may times po kasi nung when I was growing up, very distant po kasi yung parents ko for the majority of my youth nung kabataan ko po absent po yung mom ko. So kasi po mataas po yung pangarap niya, lagi po siyang nag-abroad or Hmm. ayun nga po hanggang sa naghiwalay po sila ng dad ko. So yung dad ko naman po was a womanizer. So po ilang mga stepmoms and mga nag-alaga po ako ng mga half brothers and half sister. Hmm. So, malaki po yung grudge ko growing up, malaki po yung grudge ko sa parents ko. And also yung Hmm. mga stepmothers ko. Hmm. Kasi nga po, yung first na naging stepmom ko was very physically abusive. Hmm. And then yung second stepmom ko naman, nung namatay yung dad ko, parang pinabayaan na lang po kami ng brother ko. So, I had a grudge on all those adults sa buhay ko. Hmm. And when I became a Christian, doon ko lang po na-realize na nobody's really perfect. Even everybody will fall short of the glory of God. So, if God has forgiven me sa mga shortcomings ko, then who am I not to forgive others? Hmm. So, doon ko ba natutunan na kailangan po talaga magpatawad, let go, not just not just to obey God, but also for my own benefit as well para I could learn to move on and focus na lang dun sa mga lessons na natutunan ko dun sa experience
experiences na yon. So what I experienced, ayoko doon sa na-experience ko before, hindi ko na po gagawin sa family ko ngayon. So I'm not gonna, I'm gonna do my best, and with God's grace, of course, Mm. na nahingi ako ng guidance from God, and I know magiging maayos po yung aking family now because of God. So yun po, thank you po, Pastor. Amen. Usually, dalawa yung effect, no? Kapag ka nga you embrace the bitterness, the resentment, the anger, yung spiritual pride, ang effect, the generational curse will be passed on to you, and then you pass it on to your children, and your children pass it on to their children, and so on and so forth. It's because you chose to stay doon sa desert, no? Para kayong Israelites, ikot ng ikot lang doon. Pero yung tingnan niyo yung effect na nag-decide ka na paglabas ko dito sa fiery furnace, wala ni smell of smoke ayoko kasi binago ako ng Panginoon. And then ang effect niyan, gusto mo wag mong gagawin or wag mararanasan ng mga anak mo at ng mga anak nila at ng mga anak nila and so on and so forth yung dinanas mo. So that's how you cut off the generational curse. Alam mo, pero if you continue to justify yung minana mong generational curse, and then mapapasa talaga yan. Pero kapag ka kinat off mo yan, nag-decide ka, Lord, hanggang dito na lang. No, wala na to, hindi na to mauulit. And then your children will experience good life. Although syempre, meron pa rin silang free will to do whatever they wanna do in life. Pero nandun yung protection at blessing ng Panginoon na He will, kumbaga, protect you and your family hanggang sa mga next generation. So, importante not to carry bitterness talaga, di ba? Thank you, Brother Aldrin. Next, sinong kasunod? Lola Fe. Magandang gabi sa iyo, Lola Fe. Okay, I will answer question number 2. Why do people sometimes carry bitterness after surviving difficult experiences? I believe that people who have this attitude, is that they lack faith in the Lord. And not only that, they lack knowledge. Because if they had the knowledge of God's mercy and forgiveness, they wouldn't have a feeling like that, and that they would be happy that God is there for them to forgive and to bless. Based on my experiences, dahil ang buhay ng tao talaga sa mundo ay hindi perfect. I have been a victim of lahat-lahat ng hindi maganda yung panluloko sa akin. Sapagkat hindi ako marunong manloko, tuloy ako ay niloloko. So sometimes I feel that anger inside for people fooling me, and yung binibigyan nila pa rin ako ng kasalanan na wala naman akong ginagawa, wala akong mali sa aking puso. Wala akong anything against anybody, kahit masama pa ang ginagawa sa akin. So, sometimes nagkakaroon ako nagiging emotional ako, and it is a big temptation to curse people, for all the experience that I had undergone. Niloloko ako, lalo na nung magmula nang naging widow na ako. But because I am established in the Lord, and I know the principle of the Lord, forgive, and so you will be forgiven. Ang puso ko naman ay madaling mag-forgive, and knowing the knowledge that I have from the Lord and His love for everybody, I really
I really surrender whatever problem, whatever anger, whatever bitterness, whatever resentment I have in my heart to the Lord. I don't surrender it 85% or 90% or 95%, 98% something. I surrender it 100% to the Lord, because if it's not 100% for me, I know that it is still not obeying the word of God, which says forgive, forgive. And I know that above all that, when I forgive, I also pray for their blessing. I don't say, curse them, Lord, or punish them, or make your vengeance against them. No, I don't do that. I say, forgive them, Lord, for they do not know, they must not know your word. Forgive them and bless them. Ganon po ang nasa ano ko. But kahit na napaka sakit talaga kung iisipin ko one by one yung part ng life kong ganyan. Masakit talaga. I surrender all of them to the Lord 100%. And I bless them. I pray for them. Whenever I pray for my loved ones and for my Christian brothers and sisters, I include them in my prayer, the forgiveness of those who count me as their enemies maybe, or their source of kalukuhan, pantaraya. Ganun po. Ganun po, Pastor. Thank you so much. Amen. Amen. I feel you, Lola Fe. Pastor, I would like to emphasize that in our forgiveness, we receive a blessing. Amen. Blessing Amen. as well to those who have cheated us. You know, Mm. yeah. Totoo yan. Amen. Salamat, Lola Fe. Kapag nag-forgive, may blessings. Kapag walang forgiveness, punong-puno ng puot ang puso, ay may curse. Di ba? Kumbaga, madaming problema ang darating na consequence ng galit sa puso natin. Alright, salamat Lola Fe. Pastor Bong, Sister Terry, good evening. Good evening po ulit sa inyo lahat. Mm. Sa amin, Pastor, I guess nakaka-relate kami kay Tita Pe, ano? Nung bago-bago pa lang kami sa church, may mga taong nanloko rin sa amin. Mhm. So, financially, uh, nakon kami. Super. Nagoyo kami. So, Mm. it was very trusting kami. We never thought na gagawin sa amin yan, nalolokohin kami. Mm. Pero, kuhan ba, ayun nga, kailangan din ng forgiveness eh. And kuhan na lang namin, Diyos lang kuhan sa kanila. Sagot, bahala sa kanila. Pero sa amin, nilet go na lang namin, Pastor. Mm. Dahil kung iisipin pa namin, kami lang ang naapektuhan. Sakit lang sa aming kalooban, pero we trusted God that He will mariredeem kami sa mga kwan na yun. Nangyari yun. Ito si Terry, Pastor. Although pastor, hindi naman siya talaga overnight. Ang sakit naman kasi syempre bago pa lang kami dito, ang liit talaga ng sweldo namin, nagsasurvive kami. So lahat ng mga deficits namin, hinihingi ko sa kapatid ko na nurse doon sa East Coast kasi talagang depleted ng husto, nag-trust kami. Ganun na lang, ilang tao yung nanloko sa amin, tatlo. Tatlo, pastor, oo. Ang mali nga din doon kasi nga masyado kami nagtatrust. Mga taong na-meet namin sa church, tapos umalis na lang din. So, talagang ang heavy ng dating nun sa amin. Displaced kami ng gusto. But then again, eventually, kasi hinihingi nga namin yung kapatawaran kung nagkamali man kami sa mga desisyon namin kay God. And then hinihingi namin na kunin niya yung sama ng loob ba, Pastor? So this time, wala na yun. Ma-remember namin pero the pain is no longer there. Parang ganon. So we thank God for that. Amen. Pastor, thank you. Thank you. Yeah. We thank God for that. Amen. Alam mo, Pastor, yung isa doon, kinuha na ni Lord.
Oo nga, Pastor, kinuha na ni Lord. Kaya ingat-ingat tayo. Ingat talaga. I mean, uh, yun na nga kasi not necessarily yung tao nasa loob ng church ay kumbaga they are, alam mo yun, living a Christ-like attitude, no? Kasi lahat ng tao na nasa church, mostly, siyempre may sakit, di ba? So, kailangan nila ng ospital, kaya sila nasa church. And humingi tayo ng wisdom sa Lord kung kanino tayo magtitiwala, di ba? Kasi minsan merong parang they appear like parang katiwa-tiwala, di ba? And tayo naman, yung puso natin, malinis. Gusto natin na, alam mo yun, gusto natin kasi ng magandang relasyon eh. At saka syempre, nagtitiwala talaga tayo kasi yun ang tinuro Mm. ng Biblia eh, di ba? Pero meron talaga mga tao na schemy at yun naman ay pagbabayaran nila sa Panginoon. Di ba? So, pero importante doon, ah, kung sakali man na mabiktima tayo ng mga ganitong Kristiyano, no, masakit man kapwa natin Kristiyano, matuto tayo magpatawad. Kasi nga, after Mm. magpatawad, be-bless naman tayo ni Lord. Ibabalik niya yan na siksik, Mm. liglig, umaapaw. Di ba? Amen, Oo Pastor. nga, Yeah. Pastor. Mm. Pero kasi kung di tayo nagpatawad, no, yung galit nandun pa rin, di ba? Mm. Yun, big time na yun. Kung niloko ka ng thousands of dollars, big time yun. Masakit talaga yun, di ba? How Sakit. much more kung ang pinagtalunan nyo lang ng kasama mo sa church ay kung malataba yung sinaing o hindi. Yung isa kasi mga ambababaw lang, di ba? May nasabi si sister, may nasabi sa'yo, si brother, may nasabi sa'yo. Hindi mo na pinatawad, di ba? Hinaway mo na yung buong pamilya, di ba? So, I mean, mas matindi yung mga ganong resentment eh. Kasi talaga babatakin ka nun no, sa buhay, no? At yung kina Pastor Bong, kina Lola Fe, kumbaga, it cost them thousands of dollars, di ba? Pero, kita mo yung attitude, no? Give it to God. Kasi si Lord naman ang ang fair judge, di Mm. ba? Kaya, Mm. kasi pag ikaw ang nag-judge, meron kang galit eh, di ba? Parang, revenge, parang ganun. Pero hindi, bigay mo sa Lord. And then, alam yung gagawin ng Lord, papacify niya yung heart mo. Di ba? Mm. Na parang akong bahala sa iyo, babalik ko yan, mas madami pa, at bigyan kita ng mga better opportunities, alam mo yun. Tsaka, yung masarap matulog ba nang wala kang kaaway. Although may galit sa'yo, may umaaway sa'yo, pero ikaw, sa puso mo, wala kang kaaway kasi wala kang wala kang, kumbaga, pinatawad mo yung nagargabyado sa'yo, may ka ng tawad sa Diyos kung may ginawa kang mali. Pinatawad mo rin sarili mo, di ba? And pwede kang matulog na mahimbing, di ba? So, salamat po, Pastor Bong, Sister Terry, sa inyong shared experience. Good evening sa iyo, Ate Janet. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hmm. Sa akin po ito number 1, what does smelling like smoke symbolize in our spiritual life? Mhm. Kasi po nung we are composed of spirit, our soul, and our body. So when we accepted Jesus Christ, na born again yung ating spirit, pero hindi po nabago automatically yung ating soul. Mhm. Soul comprises yung emotions, yung intellect. So, napaka-importante po talaga, like itong si Shadrach, si Meshach at si Abednego, the Lord was with them. And it is God who would really change us from inside out. Kaya Mhm. po, I believe dito sa fasting natin, na napakahirap talaga, pero the flesh has to be subjected under the power of the Spirit. Mhm. Kasi kapag ka po mas nauuna kasi yung soul natin, lalo na hindi po tayo mga believer, there have been so many things that we have learned in the past. Alam niyo yung mga pananalitang hindi maganda sa Panginoon, yung mga naging habit natin, pagiging chismosa, madaling magalit, nangungupit, or anything yan na ginagawa ko po yan before. Hindi po siya automatically mababago. That's why it is important that we really have to meditate on the Word of God. We really need to walk
in the spirit. Kailangan po talaga mapalakas yung ating spirito. Otherwise, yung old self, miski hindi mo yan nakikita, it will just come out na parang may usok kang makikita the way to, yung mga, the way, yung pagsasalita, the way you express yourself, the way you carry yourself, makikita yun eh. Kaya po sa akin yung smelling like smoke, kailangan po nating mapalakas talaga yung ating spiritual life. Otherwise, magmumulto yung ating soul. Kung ano yung mga nakasanayan natin, in which we are in the process of growing in the Lord as we study the Word of God. Paunti-unti po tayong mababago yung ating pag-iisip, pagiging judgmental. Ako po yan, ano ako dyan. Ano ako dyan eh. Mga bagay na, alam niyo yun, kasi nasa pamilya ko minsan, lalo na kung hindi naman believer, mga maling nakasanayan. So we have to unlearn things for us to be able to strengthen the spirit. At mangyayari lang po yun through yung sa Joshua 1:8, sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Kailangan po talaga dinideclare eh. Mhm. Laging sinasabi, pinaririnig. Kaya nga po yung anak ko, lalo na yung bunso ko, she's so much worried. Sabi ko, anak, whatever God had started in your life, God will complete it. You don't have to worry about tomorrow. So, yun po, I guess, ang anecdote para nun yung spirit talagang lumakas pag narinig yan. Kasi sabi ganun, and faith comes by hearing and hearing the word of God. Mhm. We are not yet there, miski po nung nasa cancer, ano pa ako nung journey. I always declare, lagi kong sinasabi, I am healed because the Lord Jesus, He made the blind man see, He made the lame walk, He made the dead man come into life. So kailangan po talaga dinideclare yan para po yung ating spirito marinig ng tenga natin. It will sink deep down dun sa ating soul para mas lumakas po yung ating espiritu. So, yun po ang sa akin, Pastor. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Actually, unang sign ng humility, yung pag sinabi natin na this is something wrong, pero ako yan. Ako ganyan ako dati. Kumbaga, alam mo yan, it's a sign of humility na, kumbaga, unlike kasi other Christians na, oh, ito yung wrong na ginawa ni ganito, ni ganyan, no? Pero we should start with ourselves, eh, na kumbaga, tayo mismo na-experience natin yan. No? Nangupit tayo dati, masama yung inisip natin sa ibang tao, nagchismis tayo, ganun. Kumbaga, unless na in-acknowledge mo yon sa puso mo at sa Panginoon, humingi ka ng tawad, at kapag nag-testify ka na, hindi ka nahihiya, no, na, kasi tapos na naman yun, eh, binago ka eh. No? Sabihin mo na, ito ako dati, mali yung ginawa ko, pero pinaliwanag sa akin ng Panginoon, mali yun. Humingi ako ng tawad sa Kanya, di ba? Pinatawad ako. Nandun ang paglaya eh, di ba? Kumbaga. Pero kung hanggang ngayon, yung testimony mo, ikinahiya mo pa rin, di ba? Hindi testimony yun. Kasi ibig sabihin, hindi ka talaga truly napalaya. Di ba? So, ako, nag-agree din ako. Sinasabi ni Ate Janet na importante lagi kasi naririnig natin yung salita ng Diyos. Yung nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya importante na nandyan tayo kapag may mga pagkakataon at gathering na kung saan pinag-uusapan ng Diyos, kagaya ng Miyerkules, ng Biyernes, Bible study kung saan man, discipleship, one-on-one, kung meron kayo. Ah, kita nyo naman ang discipleship, hindi natin sinushow sa truth ng mga tao. We just wanna, alam mo yun, gusto natin organic yan eh. Yung sila yung mismo magdi-decide. Ang pangit kasi yung parang, o kailangan may 12 ka. Diba? O Aldrin, kailangan, o nakakatatlo ka pa lang, nasan yung siyam? Diba? Ayaw natin ng ganun. Gusto natin yung masaya na si Aldrin, bubuksan niya yung bahay niya, bibili siya ng in-and-out, and then, ituturuan niya mag-gitara to mga batan to. And then, di-disciple niya. Organically, it comes out, di ba? Kumbaga, other things, ang pinaka-importante sa lahat, yung linggo. Kasi doon natin naririnig yung salita ng Diyos talaga. No, kumbaga, importante yun. Main meal yun, kumbaga. Kaya unang-una, wag tayong absent. Pangalawa, wag tayong malilate kasi wag na wag natin imi-miss yung worship time. Dahil doon, piniprepare yung puso natin. Doon pa lang busog ka rin kasi
nangungusap na yung Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng worship. At ikaw naman, binibless mo yung heart ng Lord. So, pumunta ka ng church, ang main reason mo talaga is to bless the heart of Lord, to bless the heart of the Lord. Pero na-miss mo agad yung purpose mo kasi late ka dumating, 'di ba? So dapat tayong lahat, no, as much as possible, lagi tayo na maagang darating, makapag-pray bago magsimula. At saka maganda rin, makapagkape-kape ka, chika-chika, di ba, ma'am? Fellowship, di ba? Tapos mag-pray, tapos magsimula talaga ng worship, di ba? Pero hindi ko sinasabi na bawal malate. Okay lang naman malate. Halimbawa, may pagkakataon, nagsarado yung freeway, o talagang nasira yung sakyan mo, or alam mo, yun, may bisita ka na sobrang dami, naguunahan sa bathroom, so na-late kayo. Time to time, it's okay. Acceptable naman yun. Pero ang hindi acceptable, yung tuwing linggo, late ka. Di ba? Parang disrespect sa Panginoon yun eh. Di ba? Wag mo na. Kalimutan mo nang dinidisrespect mo yung worship team. Kalimutan mo nang dinidisrespect mo yung pastors. Kalimutan mo na kung sino man tao ang dinidisrespect mo dahil late ka. Pero ang pinakamasakit sa lahat, pag late ka, dinidisrespect mo ang Panginoon. No? So, kumbaga dapat natin isa 'yun sa mga sa mga kumbaga as we cling onto the word of God, ah, isa sa mga basic 'yun na dapat nating i-consider para ma-establish natin yung principle na faith comes from hearing and hearing the word of God. Di ba? So don't be late, don't be absent. No? So marami pang iba, marami pang iba. Ah, nung araw kasi uso yung taking notes, di ba? Ngayon, kung gusto mo mag-take notes dun sa ano mo, sa reminders mo, o dun sa may nung araw, nauso yung Palm Pilot, di ba? Ngayon, kasi cellphone na or tablet, no? It's okay. If you wanna do it digitally, it's okay. Kung saan ka mas, mas kampante, no? Wala naman tayong, kumbaga, pina-force kahit kanino. Pero ang punto doon is continue to grow, continue to grow. Hear and hear the word of God, no? Kapag nagda-drive ka, na traffic ka, yan i-on mo podcast or kung sino man kahit hindi la-feel ang pakinggan mo. Kung kanino ka nabibless, doon ka makinig. Wala naman. We don't own you. Kumbaga, we don't own people. Ano yun, you're very free to do whatever you wanna do as long as na-equip ka, na lumalago ka spiritually, di ba? Kasi unlike other churches, kailangan dito ka lang, ito lang gagawin mo. Alam mo yan, we don't do that. Kumbaga, if you are kumbaga, kampante na makinig ka ganitong ganyan, it's so be it. Kumbaga, walang problema yun, di ba? So, yeah, maraming maraming salamat, Ate Janet. No? Madaming na-unpack doon sa sinabi mo na, kumbaga, yung faith comes from hearing and hearing the word of God. Okay, last but not the least, ang birthday boy na si Kuya Tyron. Good evening sa iyo, Kuya Tyron. Hello po. Um, Ako po, I want to like answer like number 2 na parang why do people sometimes carry bitterness after surviving difficult experiences? Marami rin kasi parang sa mga kaibigan, what do you call that? So like based on like my personal experience nung nasa college din ako and like yung sa mga friends ko, paminsan na parang even if you would survive, example, syempre exam time, parang example, during gumagawa kami ng mga thesis na parang even if you would get over the task na parang, yes, like, yun nga, thank you God na nakaraos rin, nakaganyan, na parang He provided, you would still have that bitterness na parang like, bakit pinagdaanan ko pa to? Bakit ganito? Bakit may ibang way? Ganyan. And sometimes may resentment na parang, bakit ganito yung nangyari? Ba't hindi na lang iba na lang? So, yung tipong may iba tayong gusto na mangyari na parang ba't natin to kailangan pagdaanan? May iba namang paraan or whatever. Pero we tend to forget na para like, well, hindi mo ba na-appreciate na parang kahit nahirapan ka, well, hindi naman sa nahirapan, it's more like na parang
you yung ginawa ng Lord through you na parang you were able to overcome such great odds. Kasi the challenge doesn't really matter because only what really matters is parang kumbaga like yung ginawa ng Diyos para sa iyo. So that's my answer na parang based on like my exam sa college. Syempre, parang may inis ka na sa group work, sa thesis, mga groupmates mo. Pero at the same time, parang nagpapasalamat ako na parang instead na parang, oh, eto si ganito, kaya ko nga naka-groupmate yan. Sabihin ko, I thank you Lord na at least nakapasa ako sa class na to kasi final thesis, ganun ganyan. So, yun po sa akin. Yeah, sa lahat naman kasi ng group work, no, may kiskisan, di ba? Sa school, yan, sa trabaho, di ba? Nag-aaway yan, accounting versus purchasing, mga ganun. HR versus, halimbawa, the CEO, whatever. Sa group work, sa school, nag-aaway-away, sino magpe-present, sino magre-research, alam mo yun. So, sa lahat, kahit sa simbahan, di ba? Minsan nagkakatampuan yung unlad, tsaka papuri. Kumbaga nangyayari yun kumbaga, no? Pero, ang importante, yun nga, balik tayo sa basic. Marunong tayong humingi ng tawad at marunong tayong humingi ng tawad. Meron tayong humingi ng tawad at marunong tayong magpatawad. Kasi tingnan niya, kapag ka humingi ng tawad sa yung tao, anong dapat mong reaksyon bilang Kristiyano, 'di ba? Pag di ka nagpatawad, di ka Kristiyano, 'di ba? So, isa lang ang reaksyon mo talaga. Kailangan mo magpatawad, 'di ba? So, kahit hindi pa nga ready yung heart mo magpatawad, dahil gustong-gusto mo pang magalit, pero wala kang choice. Kailangan magpatawad kasi utos ng Panginoon yan 'di ba? Kailangan natin magpatawad at ibigay sa Kanya. Ano man, sige, papatawarin kita, tapos sabihin mo, Lord, at parang masakit pa rin, ikaw nang bahala sa puso ko. 'Di ba? Para makapag-move on ako ng tama. 'Di ba? Pero tingnan nyo, lahat ng mga tao na nang humingi ng tawad at nagkapatawaran, 'di ba? Para talagang pinagpag yung usok, hindi man lang nangamoy. At saka, yung taong nagpatawad at humingi ng tawad, mas nagiging stronger yung kanilang um, relationship, 'di ba? Para sa mag-asawa, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, humingi ng tawad yung isa nagpatawad, mas stronger, no, ang kanilang relasyon. Mas sweet sila. After ng away, nagbate, nagkapatawaran, mas nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa aming pang-apat na araw ng pag-aayuno at pananalangin. Dalangin namin Panginoon na natuto kami, Lord God, sa iyo. Natuto kami na unahin ang spiritual being kaysa sa physical being. I-deny yung flesh at natuto kaming disiplinahin ang aming sarili, ang aming mga puso, ang aming pag-iisip, na mas luminya doon sa puso mo, Panginoon. Tinataas sa amin, Panginoon, sa inyo lahat ng aming mga kasalanan, mga naisip, nagawa, nasabi na hindi kaanya-anyaya sa inyo. Talangin namin, Lord God, na patawarin niyo po kami, pagkalinisin niyo po pa kami, Panginoon, lalo na aming mga puso. At patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga natanggap namin na blessings. Natatanggap namin ngayon at patuloy pang matatanggap sa hinaharap. Salamat po, Panginoon, dahil dakila po kayo araw-araw. Tuwing umaga ay bagong faithfulness ang binibigay niyo sa amin. Bagong pag-ibig, no? Bagong pag-aaruga. Dinadalangin namin, Panginoon, sa inyo mga sumusunod na mga hiling, Panginoon, ng aming mga kapatid. Unang-una, tinataas sa amin sa inyo, Panginoon, si Brother Rene, na papauwi na at magbabiyahe, Panginoon. At dalangin namin na safe travel in kanyang pagdadrive. Dalangin namin na kayo po ang magpala sa kanya at mag-ingat. We lift up to you, Panginoon, si Ate Malen, si Ate Mai na may nararamdaman. We pray, Lord God, for complete healing sa kanila.
Kay Pastor Bert, Panginoon, na merong knee injury, we pray, Lord God, na hipuin mo ang kanyang tuhod at pagalingin. Si George, Panginoon, na mag-undergo ng stent, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang humipo sa lahat ng parte ng kanyang katawan, lalo na kanyang puso, yung mga baradong ugat, at yung wisdom sa doctors, Panginoon, sa doctors and nurses, Lord God. I pray, Lord, also, Lord God, for Pastor Sunday sa kanyang surgery, maging maayos at maging makabalik siya, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. We pray, Lord God, si Leonila Samson, ang nanay ni Tita LV, na makarecover, Panginoon, sa kanyang sleep accident, mahili yung mga broken bones, yung mga stitches and everything, at mahaba pang buhay ang kanyang ibigay niyo sa kanya, Panginoon. We pray for Daddy Tony, ma-repair yung kanyang kidney, maging religiously, makapunta siya sa doctor niya sa kanyang dialysis at mainom niya yung tamang gamot at pagpalain at complete healing po para sa kanya. Ganun din po si Lola Fe, yung kanyang kidney, Panginoon, i-touch nyo. Ganun din po ang kanyang liver na may inflammation, Lord God. We pray, Lord, na kayo po ang humipo kay Lola Fe ngayon din. In Jesus' name, pagalingin niyo po siya. Ganun din si Caleb, yung eczema, Panginoon, yung rashes, Panginoon, na tanggalin nyo. I-clear niyo, Panginoon, in Jesus' name. Also, we pray for Tita Pepot, Lord God, yung frozen right shoulder niya at yung result ng mammogram, Panginoon, ay maging kaanya-anyaya, Panginoon, at maging okay ang lahat. We also pray for Hazel, yung throat surgery niya ay maging successful at mabilis siya makarecover, Lord God. We pray, Lord God, for Kuya Vince, yung infusion niya maging successful, Lord God, at na, na masettle na lahat at maging normal ang lahat, Panginoon, at hindi na siya babalik, Panginoon, for more infusions. We pray, Lord God, kay Susan, kay Patrick Noel, na makalakad muli. We pray, Lord God, kay Ate Eva, yung lump ay ma-remove ninyo, Panginoon. We pray, Lord God, kay Faith, yung pain niya sa hand, Lord God, ay ipuin niyo, Panginoon, at i-remove niyo, Lord God. Tanggalin niyo po, Panginoon, in Jesus' name. Panginoon, tinataas namin sa inyo safe travel kay Zoe, sa Sardida family, sa Narciso family, and ganun din kay Kuya Rene. We pray, Lord God, na makapasa si PQ sa bar exam. Maalala niya lahat ng kanyang mga nire-review everyday. We pray, Lord God, na positive, Panginoon, ang result ng application, Panginoon, ni CJ, ni Tyrone at ako, Panginoon, sa aming N400 application. We pray, Lord God, kay Janelle na magkaroon po ng bagong trabaho. We pray, Lord God, sa pamilya ni Kuya Willie, comfort and peace, Panginoon, sa pagyao, Panginoon, na kanilang minamahal. We pray, Lord God, kay Pastor Bong, guidance, Panginoon, sa kanyang work, sa kanilang roofing and everything, Lord God, na pagpalain niyo po siya. We pray, Lord God, sa mga Meneses, mapagana niyo, Panginoon, yung aircon, Panginoon, para po hindi po mahirapan ang kanilang anak. Tinataas sila, Panginoon, sa inyo itong Alabyang Adults Retreat na mangyayari sa Sabado, na makapag-prepare kami ng tama bukas, yung advance party, Panginoon, ay makapag-ayos, makapag-pray, makabiyahe ng tama. Ganyan din, Panginoon, yung van na puno ng mga campers ay maging maayos, safe in travel, at katagpuin niyo sila, Panginoon, sa bundok na yon. Hayaan niyo po, Panginoon, na makilala kayo ng lubos at gamitin niyo po, Panginoon, ang mga kabataan na to. We pray, Lord God, sa ating Sinag Kids BBS sa August 1. Kayo, Panginoon, na magpala, mag-prepare, magpadala ng mga volunteers, at mag-provide, Panginoon, sa lahat ng pangailangan. Ganyan din ng mga bata, kayo magdala, Panginoon. We pray, Lord God, for next year, yung Spring Family Camp, 31st General Assembly, at yung third mission trip papuntang Bicol, Panginoon. We pray, Lord, na maging successful. Ngayon pa lamang inaalagaan na namin sila sa panalangin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na humawak sa lahat ng mga ginagawa namin sa simbahan dahil kayo lamang po ang bida sa aming simbahan. Lahat ito ay dalangin namin in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.
Hello, at tayo po'y magbukas na ng ating mga bintana at tayo ay magpipicture-picture na. Ayan. Ayan, 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 ayan. Okay. Ayusin ko lang po. Sandali lang po. Ayan. 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 Okay. At the count of 3, 1, 2, 3, smile. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. We'll see you on Sunday. At pag-pray nyo kami na madaming maborn again at or magre-dedicate ng buhay nila sa Panginoon sa darating na Sabado sa ating mga kabataan. Good night. Bye. Ay, nakasarado pala yung ano. Good night. Bye. Bye-bye. Night po. Good night.